Bago natin simulan ang part 4, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Tulad ng inaasahan, parang manok na tinuka si Hi-Ho at sumigaw. Sinong takot matalo? Sige na nga, ipupusta ko ang clan tokens ko. Siyempre, kapag nanalo ako, kailangan mo ring ibigay ang mga token ng iyong angkan at aminin sa harap ng lahat na mas malakas ako kaysa sayo, sabi ng ating bida habang lumapit. Ano? Bakit 3 bagay pa ang hinihingi mo? Tawagin kang pinuno, ibigay ang clan tokens, at aminin na mas malakas ka. Kung ganyan ka kabata umasta, hindi na lang ako tataya, sagot ni Hi-Ho, sabay kunwaring tumalikod para umalis. Muling nalinlang si Hi-Ho at tinawag pabalik si So-chan. Huwag ka nang choosy. Pwede ka ring humiling ng 3 bagay, hindi ba? Ngumisi ng palihim si Hason at naisip. Ikaw na mismo ang naghukay ng libingan mo, Hi-Ho. Tinagilid ni Hi-Ho ang mga braso at nagsabi, sige, ganito na lang. Ang matatalo ay kailangang sumunod sa panalo hanggang umabot sila ng 15 anyos, at magbabayad pa gamit ang clan tokens. Ayos ba? Ngunit lihim na tumawa si Hi-Ho. Sumunod hanggang mag-15. Ikaw ang naghukay ng libingan mo, Hason. Agad siyang pumayag. Ayos. So-chan, nangako ka ha, dapat panindigan mo. Buong kumpiyansa si So-chan. Siyempre, paninindigan ko yan. Matapos ang kasunduan, mabilis na tumakbo si Hi-Ho palayo. Sa sandaling iyon, lumapit si Ham-ang-woo, na parang galing sa burol, at tinapik sa balikat ang ating bida. Senior brother, ayos ka lang ba talaga? Napakunot noo si So-chan. Bakit, may problema ba? Nag-aalala si Ham-ong at nagsabi. Kapag may sinabi si Jiyong, sigurado siyang may plano siya. Buong kumpiyansa namang sagot ni So-chan. Handa ako. Maraming tutulong kay Hi-Ho, pero naalala niya sa nakaraang buhay. Binayaran ni Hi-Ho ang 2 roommates at ninakaw ang lahat ng wooden plaques. Malakas na sabi ni Hama. Edi delikado ka. Magiging alipin ka ni Jai-Ho Hang. Ngumiti si So-chan at tinanong. Sa tingin mo ba matatalo ako? Nag-alinlangan si Ham-ang-woo, pero may mga kakampi si Joy Young. Sumagot si H-chan. Ako rin, may kakampi. Napangiti si Ham-yang-woo. Yan ang inaasahan ko kay So-chan Hyang. Sino sila? Tinuro ni So-chan si Mango, nagulat na gulat. Ikaw, Ham-yang-woo. Namutla si Miyang-ho at napaatras. Napakunot noo ang ating bida. Ha! Hindi ka ba kampi sakin? Huwag kang mag-alala. Ako ang mananalo. Sa isip ni So-chan. Pasensya na, Ju. Alam ko na lahat ng plano at paghahanda mo. Lipat sa ibang eksena. Nasapak ni Hi-Ho si H-chan, dahilan para siya'y matamba at mapasigaw sa sakit. Si Hi-Ho na may hawak na kahon ay tumawa ng matagumpay, habang nakatingin pababa sa ating bida at nanunukso. Haha, hindi ka pa nakakahanap ng kahit isang plaque, mas bobo ka pa kaysa sa inaakala ko. Ginamit ni Hi-Ho ang kanyang daliri para hilahin pataas ang tali ng mga plaque na nakasabit sa kanyang mukha na may taglay na kasiyahan, at nagpatuloy. Kung mas magsisikap ang matriarchal na angkan mo, makakakuha ka sana ng ganito karami. Tinitingnan si H. So-chan na hirap na tumayo. Sinabi ni Hi-Ho. Tama yan. Gusto mo ba malaman kung saan mo makikita ang mga wooden plaque na ito? Tumingin si Jai-Ho sa ating bida na may labis na pang-iinsulto. Bibigyan kita ng espesyal na permiso na sabihin ito, kaya tandaan mo ng mabuti. Ito ang unang plaque. Lipat sa eksena sa isang makapal na lugar na maraming damo. May mga tao na naghahanap ng isang bagay sa ilalim ng damo.
Ito ay mga tao ni Hao na nagtutunggali para hanapin ang plaque pero wala silang makita. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, 2 tauhan ang tumindig, ngumiti ng malupit, at nanunokso kay Ho. Hoy, Hai Ho, nandito ba talaga ito? Nabigla si Hai Ho sa narinig. Napangiti siya ng galit. Tumahimik. Hanapin ninyo ng mabilis. Namula ang mukha ni Hao sa galit, kumunat ang noo. Peste, ito na ang pangalawang beses na wala ang wooden plaque sa lugar kung saan dapat ito nakatago. Ano ba ginagawa ng tiyuhin ko? Mula sa isang mataas na sanggang puno na nasa likod mismo ni Hai Ho, nakaupo na ang ating bida, hawak ang 2 plaque sa kamay. Mahigpit na hawak ni Hason ang 2 plaque sa kanyang kamay at naisip. Siyempre, dahil alam ko lahat ng lokasyon ng mga plaque, si H. So Chan ay nakaupo sa puno na may sobrang kumpiyansang mukha habang nakatingin pababa. Isang magandang umaga, narinig ang mga boses ng mga tao. Maayos ba ang opening ceremony? Sumagot ang isa pang boses. Oo, maayos. Sa loob ng isang silid, may grupo ng mga taong nagsasanay ng martial arts. Isa sa kanila ang nagsalita. Matagal na mula nang magkaroon ako ng pagkakataon na direktang makapiling muli ang pamilya. Malaki ang posibilidad na si Joe ang mananalo, di ba? Ang taong nakatayo sa likod niya ay sumagot. Oo, dahil matriarchal ang angkan ni Joe. May hawak na mahalagang impormasyon si Hamarang na may buong katawan na naglalabas ng isang uri ng masamang aura at pulang mga mata. Itinaas niya ang kamay sa kanyang leeg at sinabi, "Araw ba ito ng Hing Trading Company nang hindi inaasahan?" Agad na inihanda ng grupo ng mga nagsasanay ng martial arts ang kanilang mga posisyon at nagmadaling umatake kay Hamarang. Ngunit kasing bilis ng kidlat, mahinang hinampas ni Hamarang ang kamay ng bawat isa na may hawak na sandata, isa-isa. Ginamit ni Hamarang ang kanyang kahoy na espada para hampasin ang kanilang mga kamay hanggang sa labis ang sakit nila at bumagsak ang kanilang mga sandata. Habang hinahampas ni Hamarang, nanatili siyang kalmado at nakikipag-usap kay Hama Jane. May balita na sa araw ng Hing Trading Company, ninakaw ng angkan niya ang impormasyon mula sa malaking aklat ng tagapangalaga ng Dharma. Sa sahig ay mga tao niya ang sumisigaw sa sakit. Biglang parang may napansin si Hamarang at tumingin kay Hama Jane. Hindi ba ang naipuslit na impormasyon ay ang lokasyon ng mga plaque? Nang marinig ito, hindi sinasadyang nabigla si Hama Jane at napahinto. Hindi, sinuri ko na ang lahat, kaya huwag kang mag-alala. Matatag na sagot ni Hamarang. Kahit ganun, si Joe pa rin ang mananalo. Ngunit biglang tumigil si Hamarang at nag-isip. Si Hama Jane na nakatayo sa likod niya na para bang nahulaan ang isang bagay ay nagsabi. So Chan, binabantayan mo ba ang batang iyon? Bigla namang hindi sumagot si Hamarang. Sumugod siya pasulong at pinagsabay-sabay na inatake ang 3 tauhan na itinapon niya sa harap niya. Nanatiling kalmado si Hama Junan at sinabi, "Kung tatawagan natin siya, baka matagal ang aabutin. Kahit anong paraan ang gamitin natin, si Joe pa rin ang mananalo." Napakunot noo si Hurang at sumagot, "Dapat ganun nga." Pinataas niya ng maraming beses ang intensidad ng pagsasanay ng Black Tiger Team. Masyado silang mahina. "Opo, sir," sagot ni Hyun. Sa gubat ay may narinig na tinig mula kay Hamyang-woo na umalangaw-ngaw. "Kuya, papasok ako sa direksyon na iyon." Bigla siyang inatake ng isang mabangis na hayop kaya tumakbo siya ng mabilis pasulong. Ito ay isang baboy ramo na may 4 na malalaking pangil at napakabagsik na itsura, lalo na't may nakasabit na wooden plaque sa kanyang leeg. Ngumiti si Hamyang-woo habang tumitingin kay Hasan at naisip. Tulad nga ng sinabi niya. May dalang wooden plaque si Hama habang nakatingin sa malayong hanay ng mga puno at nag-isip ng malalim. Kailangan ko na lang itong akitin papunta sa bitag. Nang naakit na niya ang biktima sa lugar,
Malakas na sumigaw si Hamyang-woo. Kuya, ngayon na ang tamang panahon. Putulin mo ang lubad agad. Ngunit kahit paulit-ulit ang sigaw, walang tugon mula sa mataas na sanga ng puno. Sa sandaling iyon, nanigas ang katawan ni Hamyang-woo sa pagkabigla. So-chan, kuya, nasa likod na ang baboy ramo. Lumingon si Hamyang-woo at sumigaw ng malakas. Mula ngayon, nakuha na ng baboy ramo ang biktima at diretso itong tumatakbo patungo sa akin. Buka ang bibig ni Hamyang-woo, pinalaki ang mga mata, at sumigaw sa takot. Naiintindihan niya na si So-chan ay isang martilyo. Bigla mula sa malayong sanga ng puno ay may biglang pagkislap ng anino na bumilis mula sa itaas. Hawak ng ating bida ang kanyang sandata, naghahanda ng umatake sa mabangis na baboy ramo. Sa sobrang lakas ng pressure mula sa kalangitan, hindi nagsalita ang ating bida ng anumang mantras, at tinama niya ang gitna ng tiyan ng baboy ramo, dahilan para ito ay sumigaw sa sakit. Di nagtagal, lumuhad ang baboy ramo sa harap ni Hamyang-woo, na nagulat sa eksena. Sa pagkakataong iyon, may luha sa mga mata ni Ham-ang, tumingin siya sa ating bida at pabulong na umiyak. Hik, Hachin-chan, kuya, malakas na sumigaw si Hamyang-woo. Kuya, nandito ka pala para iligtas ako. Niyagad ni Hamyang-woo ang ating bida, niyakap siya, at nang-usap ng may pag-aalinlangan. Naniniwala ako na darating ka. Pinapalo ng ating bida si Hamyang-woo sa ulo at ngumiti ng mahina. Sige na, sige na. Ngunit sa loob ng ating bida ay alam niyang kakalaitan niya lang siya dahil scammer daw siya. Pinunasan ni Hamyang-woo ang mga luha at mausisang nagtanong sa ating bida. Pero saan ka nawala? Sumagot ang ating bida. Tungkol dyan, kinuha ko lang ito. Ngumiti ng masaya si So-chan at itinaas ang wooden plaque. Napatingin si Hamyang-woo ng labis na nagulat at sumagot. Isang wooden plaque. 3 pa. Paano mo nagawa yan? Sagot ng ating bida na sobrang proud ang mukha. Masyadong tanga ang isang tao para hindi ko makuha. Alam ko lahat ng lokasyon ng mga ito. Nang marinig ito, labis na nalito si Hamyang-woo. Sa wakas, lumapit siya at pinunit ang lubad, kinuha ang wooden plaque sa leeg ng baboy ramo. Itinaas ni Hamyang-woo ang wooden plaque ng mataas at sinabi, sa dalawang ito, makakapasa na ako sa pagsasanay. Sigurado na ang ating tagumpay. Sagot ng ating bida. Tama, nakuha rin natin ang laman ng hayop na ito. Agad na nagpatuloy ang ating bida. Unahin nating ayusin ang pansamantalang silungan at maghintay hanggang matapos ang pagsasanay. Naisip ng ating bida, mananatili tayo sa isang napakagandang lugar na nakita ko sa nakaraang buhay ko. Sa wakas, unti-unting nagdilim ang langit. Dumating na sila sa isang hadlang ng isang lambak. Tumangala si Hamyang-woo at sinabi, nasa bangin ba ito? Sagot ni Chan, oo, may napakagandang kuweba sa itaas. Ipinagmalaki ni So-chan. Makakatulong ito para malayo tayo sa mga mabangis na hayop at iba pang mga kalahok. Walang mas magandang lugar kaysa doon. Agad na sinabi ni Hamyang-woo, maghanap na lang tayo ng lugar dito sa paligid at matulog muna. Nang marinig ito, nag-cross ang mga braso ni Chan at sagot. Hindi pwede. Isipin mo na lang ito bilang pagkakataon para mag-ensayo, sabi ni Hachin. Pero paano naman yun? Tanong ni Hamyang-woo. Agad na sumagot si Hachin. Kung magpapatuloy kang mabagal, mawawala na ang laman ng baboy ramo. Nang marinig iyon, sumigaw si Hamyang-woo. Sige, ako na ang mauuna. Mabilis na umakyat si Hamyang-woo sa hadlang ng medyo hirap. Tinitingnan siya ni Chan, naisip. Naku, ang tanga talaga niya. Hindi ko maintindihan kung paano siya magiging killing sword. Hindi kaya siya ang iisang tao. Agad na lumapit si So-chan at sinabi, hindi pwede, ako na ang mauuna. Sundan mo na lang ako.
Pagkatapos ng ilang hakbang, huminto ang ating bida. Napatingin siya sa likod at naisip. Ano to? Ano itong aura? Hindi ito galing sa mabangis na hayop. Mula sa mga palumpong sa malayo, naramdaman ni Hachan na may nagmamasid sa kanila. Totoo nga, sa likod ng mga palumpong ay may isang taong nakasuot ng saradong damit. Bigla ang mga mata nito ay nagningning ng pula. Habang naghihintay ng hating gabi, biglang may aninong dahan daw ang umakyat patungo sa kuweba na kanilang pupuntahan, at tumapak sa harap ng pasukan ng kuweba ang isang tao. Pagkatapos ay sumunod ang buong grupo. Lahat sila ay may suot na maskara at may hawak na mga sandata sa kanilang mga kamay, at ilan ding wooden plaques ang nakasabit sa kanilang mga leeg. Ang pinuno ng grupo ay nagbigay ng senadorya sa iba. May isang tao na magbabantay sa labas para pigilan ang sinumang papasok. Nang marinig ito, tumanggaw silang lahat bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ang natitirang dalawang tao ay maingat na pumasok sa kuweba hawak ang kanilang mga espada. Pagpasok nila sa kuweba, napansin nilang namatay na ang apoy at iilang usok na lang ang natitira. Sa harapan nila ay may dalawang banig. Mahimbing na natutulog si Ham Ang-woo na walang kamalay-malay sa paligid. Nawawala si H. So-chan. Si Ham Ang-woo naman ay natutulog ng sobrang mahimbing na parang naglalakad habang natutulog at nagsasalita ng kalokohan. Ang tigas ng karne ng baboy ramo na ito. Tiningnan ng dalawang mamamaslang si Ham Ang-woo at naisip. Ang lalaking ito ay natutulog ng sobrang mahimbing na hindi alam ang nangyayari. Isang tao ay patungo na para kunin si Ham Ang-woo at agawin ang kanyang wooden plaque. Swerte tayo ngayon, sabi ng isa. Bigla namang nagulat ang isa pa at itinuro ang ibang direksyon. Tingnan mo doon. Sa harapan nila ay may tambak ng mga wooden plaque na nakalatag sa isang piraso ng lupa malapit sa kanila. Medyo nagulat siya at sumigaw. Isang wooden plaque. 6 na ito. Isang tao ang kinuha ang tambak ng mga wooden plaque at naisip. Mukhang kaina-hinala ito. Paano naging ganoon kadali? Sumagot ang katabi niya. Oo, sobrang dali nga. Bigla namang parang napansin ng isa na may kakaibang nangyayari. Sandali, nasaan yung isa pang tao? Sa ibabaw ng pasukan ng kuweba, sa ilalim ng sikat ng buwan, ay lumitaw ang anino ni Hachan na may maliwanag na mga mata at handang umatake sa taong nakatayo sa labas ng pasukan ng kuweba. Biglang may malakas na ingay mula sa labas ng gate na ikinagulat ng dalawang tao sa loob ng kuweba. Ha! Ano yang ingay na yan? Sa harap nila ay si H. Son na nakatayo sa pintuan at nagsabing. Ang kakaiba, hindi ko naalala na may inanyayahan akong bisita. Nang makita nilang tinamaan ang kasama nila at walang galaw, sumigaw sila. Ayos ka lang ba? Gumising ka agad. Tumingin ang ating bida sa mga magnanakaw ng may kumpiyansa at sinabi. Pasensya na, pero wala akong sapat na lugar para sa inyo. Agad na tumakbo ang isang magnanakaw na may hawak na espada patungo kay. Sumigaw si Hachan. Ikaw na kahabag-habag na tao, bitawan mo agad ang kaibigan ko o patay ka na. Habang inaatake ng magnanakaw, mabilis na umikot si H. Chan na ikinagulat ng magnanakaw ng husto. Grabe ang pagkagulat ng magnanakaw nang siya ay maiwasan. Biglang may lumabas na kamay at hinawakan siya mismo sa harap ng kanyang mukha. Magnanakaw ka, tapos nang ahas ka pang husgahan ang iba na kahabag-habag. Sa isang suntok, madali ang naitaboy ni Hachan ang kabilang tao pabalik at bumagsak sa lupa. Sumigaw ng galit ang natitirang magnanakaw na nakatayo mula sa malayo. Paano mo nagawa yan? Ngunit bago siya makagawa ng kahit ano, tinamaan siya ng malakas na suntok mula sa likod ng ulo kaya agad siyang bumagsak sa lupa. Siya pala si Hang-ru na nagising na at umatake mula sa likod. Sabi ni Ham Yang-woo. Nahuli na kita, mga tusong magnanakaw. Ang taong tinamaan at nakahiga ng nakatalikod ay litong-lito, nakakunot ang noo at nag-iisip. Nang malinaw,
Kami ang unang umatake pero kami naman ang nakatali ng walang magawa. Tumingin siya kay H-Zone na nakatayo ng kalmado at naisip. Itinatago niya ang kanyang lakas. Kapareho siya ng edad namin, pero bakit napakalakas niya? Tumangala ang ating bida, nilakad papunta sa magnanakaw, at pinatapak ang tiyan nito. Ikaw ba ang leader? May labis na interes ang ating bida habang inaalis ang maskara at sinabi. Sino ka? Anong lokal na sangay ka galing? Ipakita mo ang mukha mo. Nakita niya ang delikadong sitwasyon, kaya nauutol ang kabilang tao. How? Wait. Sa wakas, naalis ni H-Zone ang maskara. Sa sandaling iyon, medyo awkward ang mukha ng ating bida habang nauutol. Ikaw ay babae. Ang taong nakahiga sa lupa ay isang babae na may galit na mukha. Babae, tanong ng magnanakaw ng pagod na. Biglang pinilit niyang ipitin ang kamao at sumigaw. Ano kung babae ako? Ngunit naiwasan ni H-Zone ang suntok at sinamantala ang pagkakataon na palihim na lumayo mula kay Hachan. Lumingon siya at nag-isip si Hachan ng may pag-aalala. Parang 2 taon siyang mas matanda sa akin. Hindi tulad ni Hai-Ho, pero mukhang bihasa siya sa martial arts dito. Hindi maiwasang isipin ni Hachan. Mukhang ito ang aura, yung aura na naramdaman ko dati, hindi ito galing sa mga batang ito. Nagmadaling umatake ang babaeng magnanakaw kay H-Zone. Anong iniisip mo na nakatayo ka lang doon? Pinagsikapan ni H-Zone na sipa ang isang bato ng buong lakas. Lumipad ang pulang bato ng napakabilis at tinamaan ng diretsyo ang babaeng magnanakaw sa noo. Nang makita siyang babagsak, mabilis na nagtapon si Hachan ng lubad na bumalot sa kanya. Sa wakas, mahigpit na nakatali ang babaeng magnanakaw at bumagsak ng malaya sa lupa. Humarap si Hachan at sinabi, Hamangwu, dalhin mo ang mga taong iyon dito at itali silang magkakasama. Nang marinig ito, sumigaw ang babaeng magnanakaw. Anong kahabag-habag na patibong ang balak ninyong gawin ngayon? Biglang may isang tao na tumayo sa labas ng kuweba at tumangala sa pasukan. Sa huli, mahigpit na nakatali ang 3 magnanakaw. Habang tinitingnan ang 3 magnanakaw na nakabitin sa kuweba, biglang napansin ni Hamangwu ang isang bagay at sinabi. Aba, kilala ko ang mga ito. Humarap si Hachan at nagtanong. Kilala mo sila? Sumagot si Hamangwu. Oo, sila ang 3 magkakapatid na sina GM Boon at Dong mula sa CM ng pamilya Ha. Lubos na nagulat si H-Chan nang marinig ito. GM Lundong mula sa CM Hing, si Hon at Hadong ay mga kinatawan ng disiplinadong apartment ng pamilya Ha sa CMC. Ang panganay ay kilala bilang Golden Phoenix, at ang 2 kapatid na lalaki ay tinatawag ding Twin Dragons. Mukhang mabubuting tao sila. Sa panahong iyon, nakunat ang noo ni Hajem Ran at sumigaw. Kayong mga kahabag-habag, dali. Ibigay na ang mga wooden plaque. Sumagot si H-Zone, huwag mo akong tawaging kahabag-habag ulit. Kung titingnan kami ng iba, akala nila ako ang magnanakaw. Sumigaw si Hamran, hinahanap namin buong araw ang mga wooden plaque sa bundok na ito pero wala pa rin kaming makita. Nagpatuloy si Hamran. Parang alam mo ang lahat ng lokasyon ng mga wooden plaque sa galaw mo. Naramdaman ni H-Chan na parang may tinag sa isip nang marinig ito. Ganon ba talaga? Sinabi ni Ham. Galing ka pala sa pangunahing pamilya, kaya siguro ginamit mo ang iyong kapangyarihan para makialam sa pagsisimula ng pagsasanay na ito. Sumigaw si Hamran. Iiulat ko ito sa mga tagapangalaga at sa pamilya bilang isang korap na gawain. Sa puntong ito, sumali rin ang 2 nakababatang kapatid ni Hajem Ran. Sumigaw sila, iiulat namin kayo, sigurado. Nang marinig ito, napanguya si H-Chan at natawa. Tumatakbo ang kanyang tawa, mas malakas at mas maligaya,
na nagpaiwan kay Ham Ang-woo na nakatayo sa likod niya ng matinding pagkalito. Nang makita ito, labis na nagulat si Hamran at nagtanong. Ano ang nakakatawa, Haso-chan? Ngayon, may napakadelikadong ekspresyon si Haso-chan at sinabi, sige, subukan mo. Naramdaman ni Hamran na may mali. Patuloy si H-chan. Isang taong tulad ko na inabandona mula pagkabata at may kapangyarihan na makialam sa pagsusulit na ito, kahit ang mga aso na nakatira doon ay tatawa. Napagtanto ng nakababatang kapatid ni Hamran na si Honran ang isang bagay at sumagot. Pwede bang ikaw ay kakabalik lang mula sa pangunahing pamilya kamakailan? Tumingin si Ho-chan, iniisip ni Honran. Kaya pala nakuha ng ikatlong young master ang mga wooden plaque na ito sa sariling lakas niya. Hindi ba't wala na tayong pagkakaiba sa mga tulisan? Umalis si H-so-chan at sinabi, babalik ako pagkatapos ng pagsusulit na ito, pero huwag kayong mag-relax ng sobra. Sumagot si Ham Ang-woo, kuya, aalisin na lang ba tayo ng ganito? Lumiko si H-so-chan pabalik sa mga nakatali na magnanakaw at sinabi. Oo, at kukunin ko rin ang mga wooden plaque mula sa inyo. Kung balak mong magnakaw, dapat asahan mo ang mga kahihinatnan. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Hamran at naisip. Hindi, kung ganito ang patuloy, hindi lang tayo mabibigo sa pagsusulit kundi tatakutan pa bilang mga magnanakaw. Nanginginig si Hamran at nauuto. Pakiusap, patawarin mo kami. Pumikit si Hamran at malakas na nagsabi. Patawarin mo ang aming buhay. Ngumiti si H-so-chan at naisip. Sa wakas, sinabi na rin nila. Nagtangkang magpanggap na aalis. Nagsimula ng magpanik ang tatlong magkakapatid. Nag-aatubili si Hamran. Iwanan nyo na lang ang mga wooden plaque. Ang kailangan mo lang ay ang pagtali sa amin. Napaisip si H-so-chan. Gusto ko sanang paboran nila ako, pero kailangan ko bang pakawalan sila? Mas mabuting huwag iwan ng problema. Isip-isip niya, pinaputok ni H-so-chan ang isang wooden plaque ng malamig. Nang makita ang wooden plaque na palapit ng palapit sa mukha ni Hamran, natakot siyang sumigaw. Young Master Hachin. Ngunit lumipad ng diretso ang wooden plaque sa pagitan ni Hajimran at naputol ang lubad na nagtatali sa tatlo. Nang makita nilang nahuhulog at walang magawa, anuman ang gawin, sumigaw ng may takot ang tatlo. Sa isang malakas na tunog, nahulog silang tatlo na nakadapa sa lupa, mismo sa paanan ng ating bida. Napiga ni Hamran sa ilalim ng kanyang dalawang nakababatang kapatid at pilit na nagsalita. Sobra kayong bigat, bumaba kayo sa akin. Lumakad ang ating bida patungo kay Hajimran, itinapon ang natitirang dalawang wooden plaque at sinabi. Kunin ninyo ang inyong mga wooden plaque at mga armas, at lumayas kayo. Naisip ni H-so-chan sa sarili. Mas mabuting huwag silang hayaang magkaroon ng masamang intensyon laban sa akin. Pagkatapos ay sinabi, ituring na nating nakaraan na ang pagnanakaw ngayon, maghiwalay na tayo. Natuwa ang tatlo at nagpasalamat. Salamat, maraming salamat. Ayon ang dapat. Ngunit sa sandaling iyon, inabot ng ating bida ang kanyang kamay at sinabi ng isang bagay na nagpahinto sa tatlong emosyonal na tao. Bigyan ninyo ako ng dagdag na 15 pilak. Hindi nag-react si Hamran at tanong na walang malay. Ha! Ngumiti si Haso-chan ng paunti-unti. Pero wala namang libre sa mundong ito, mga bata, 50 pilak para sa tatlong wooden plaque, isang magandang kasunduan, hindi ba? Sumunod na araw ng seremonya ng pagsisimula, sa tuktok ng bundok sa lugar ng pagtitipon, nakaupo si Hamran sa pangunahing upuan at nag-isip. Napalampas na natin ang kalahati ng ikalawang araw ng kompetisyon. Nakatayo si Hamajin sa tabi niya at sumagot. Oo, at ngayon ay bibilanggan natin ang mga lokasyon at bilang ng mga wooden plaque na nakuha ng mga kalahok. May tatlo si Young Master Joe,
at may dalawa pang iba sa gitna ng bundok. Si Heimran, Honran, at Hadongran ay bawat isa ay may isa. Nasa bundok din sila, hindi napigilan ng mga gwardya ang pagbulang-bulungan.